naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo ngayong araw na ito. Ang araw na inilaan ng bawat isa para pasalamatan ka, para papurihan ka at sambahin ka, para makinig sa iyong salita, Panginoon. Dalangin po ng bawat isa, Panginoon, ay kayo po ang manguna sa aming puso at mga isipan sa mga gagawin po namin yon, Panginoon. Magmula sa awitan, Panginoon. May you touch our hearts, Panginoon, and prepare us, Panginoon, sa message na ibibigay mo ngayon sa bawat isa, Lord God, at sa gagamitin mo rin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa mensahe na matatanggap ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay matanggap namin ito ng buong buo sa aming puso at isipan, Panginoon. Nawa ay hindi namin makalimutan ang aral na mapupulot namin dito at of course, Lord, ay ma-apply namin sa aming mga kanya-kanyang buhay or everyday lives, Panginoon. Nais ko rin po, Panginoon, na magpasalamat, Lord, sa proteksyon, sa kalakasan, sa buong linggo na to, Panginoon, sapagkat isa na naman pong panibagong online worship, Panginoon, ang aming nasalihan, Panginoon. I pray, Panginoon, for the strong connection, Panginoon, Wi-Fi or data, Lord God. I pray, Panginoon, na palakasin niyo po ito, Panginoon. And of course, walang mangyaring interruption, Panginoon, as we worship you this day, Panginoon. And once again, Lord God, ito po ay nilalapit namin, itataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalm 40:1-8. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud. To those who turn aside to false gods, many, Lord my God, are the wonders you have done. The things you planned for us, none can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Sacrifice and offering you do not desire, but my ears you have opened. Burnt offerings and sin offerings you do not require. Then I said, Here I am, I have come. It is written about me in the scroll. I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. Ganap ang kabutihan, simula at katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod, nagpupuri. May bigay ng bawat buhay, biyayang kamangha-mangha. Sa iyong kapangyarihan, kalangit ay umaapaw, lumuluhod, nagpupuri.
sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naising nawa ng aking puso ay kalooban
Good morning po sa ating lahat. Sa ating pagpapatuloy ng ating team for June, ang ating team ay about living a holy life. Una pong tinalakay ni Reverend Ba yung topic na disconnect from the world. And then, last Sunday ay binahagi sa atin ni Pastor Edwin yung flee from temptation. So, this morning po ay ibabahagi ko sa inyo ang topic about obey the Word of God. But before that, gusto ko pong i-promote yung ating coming church revival, na ang guest speaker po natin ay si Reverend Fitz Garlitos. So, mag-start po ito sa June 25, 8 p.m. hanggang sa June 27 ng Sunday po yung 27, so that will be 10 a.m. So, handa po natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili, ang ating mga puso. And kasama na po ron yung ating pagpa-fasting. So, sa ating topic for this morning, ang verse po natin ay matatagpuan sa 1 Peter 1:16. It says, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Manalangin po muna tayo. O God, you pour out the Spirit of grace and love. Deliver us from cold hearts and wandering thoughts, with the steady minds and burning zeal, we may worship you in spirit and truth. Amen. So, ang ating pagtutuunan ng pansin sa umagang ito ay itong James chapter 1 verses 21 to 25. So, gusto ko pong basahin sa inyo. Verse 21, you must stop doing anything immoral or evil. Instead, be humble and accept the message that is planted in you to save you. Obey God's message. Don't fool yourselves by listening to it. If you hear the message and don't obey it, you are like the people who stare at themselves in a mirror and forget that they look as soon as they leave. But you must never stop looking at the perfect law and sets you free. God will bless you in everything you do if you listen and obey, and don't just hear and forget. May the Lord bless us in the reading of His Word. So, alam na po natin ang ibig sabihin ng holiness. It simply means separated from God. Or, ang ibig sabihin ay to cease, to be associated, to disunite, to disconnect, to part company, or to go in a different direction. So, or to become distinct or disengaged sa isang bagay. So, yun po yung simpleng ibig sabihin ng holiness. So, ito po ay ginagawa natin araw-araw. Meaning, ginagawa po natin yung ating ugali, yung ating mga actions ay according to the Word of God at sa kanyang pag-udyok ng banal na Espiritu. Kung tayo po ay
nakahiwalay sa Panginoon. I mean, if we're separated to God, susundin po natin ang kanyang mga salita. Hindi lang po today, but every time, 24/7. So, lahat po ng kanyang statutes, yung kanyang mga commands, ay kailangang tuparin natin sa abot ng ating makakaya sa tulong ng banal na Espiritu. So this morning, pag-usapan po natin ay tatlong bagay. So number 1 po ay accept God's message. Doon po sa verse 21 says, you must stop anything immoral or evil. Instead, be humble and accept the message that is planted in you to save you. So ang focus po natin is yung accept or receive the message that is planted in you to save you. Kailangan po nating madisiplina ang ating mga sarili para po matanggap natin ang tamang salita ng Panginoon sa ating buhay. So kung titingnan po natin yung ating verse doon, yung sabi niya ay the message that is planted in you. Ito po ay very interesting dahil may isip po natin dito ay tungkol sa gardening. So alam naman po natin pag ano ang features of gardening. So ang kailangan po ay i-prepare natin yung lupa para tanggapin niya ng tama yung itatanim nating buto. So dapat tanggalin natin yung mga bato, yung mga damo, or kung kailangan yung mga hayop na sumisira ay kailangang paalisin natin. So it takes time para gawin po natin yung paghahanda nung ating lupa para tanggapin o para tumubo yung ating tatanim. So yun po ang sabi ni James, kailangan naka-ready yung soil para tanggapin of ang God's word sa atin. At sabi pa ron, lay aside filthiness and overflow of wickedness. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun yung karumihan. Tanggalin natin yung mga masasamang ugali. Dapat tanggalin. So sometimes hindi natin matanggap ng tama ang salita ng Panginoon dahil may ibang or may agenda ang ating mga puso. Kaya ito po ay pinipigilan ang salita na mag-ugat sa atin according dun sa gustong gawin ng Panginoon sa atin. So may mga kasalanan tayo na we are not willing to forsake. Kaya kailangan yung implanted word ng Panginoon ay mag-ugat sa ating mga buhay. So, it's our duty to prepare ourselves to receive God's word by confessing and repenting for all known sin in our lives. So, yung tawag na, yung sinabi ulit, again, the message that is planted sa verse 21. Ang Bible po ay hindi kagaya ng ibang libro na ginawa lamang ng tao. Na pag binasa mo itong libro na ito, if you read them as an external objective thing, yung mga gawa ng tao. You can study them. If you study them long enough and carefully enough, you can master them. Talagang mamamaster mo yung libro na yan na ginawa ng tao. But you don't master the Bible. But rather,
It masters you. Hindi mo mamamaster ang Bible, kundi yung Bible ang magmamaster sa iyo. Because God's Word is living and powerful. At ito po yung papasok sa atin, at ito po yung magbabago magmula sa loob at sa labas sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Kung ang tayo po ay separated living to God, we are disconnected from darkness. At tayo po ay parang liwanag na kitang-kita, naiiba po tayo. Marami pong tao na born again, pero nakakalungkot dahil disconnected po sila. Dahil sa kanilang mga yung past lives pa nila, yung mga lumang buhay nila ay nandun pa rin. So they never spend enough time hearing from God or reading the Word for themselves, like praying or makinig kung ano ang binubulong ng Holy Spirit sa kanila. So ito yung dapat na magturo sa isang born again para tayo ay mahiwalay or to be separated from the world. So as ang resulta po na to, kung wala pong pagbabago from the inside, wala pong pagbabago sa outside. Pero kung makikita po natin may pagbabago sa inside, may pagbabago po outside. At ito po ang sinasabing we can walk freely. Tayo po ay may kalayaan. So kung gusto po nating mabago yung ating panglabas, kailangan po nating maranasan ang pagpapala ng Panginoon. At pag nagkaroon po ng pagbabago on the outside, yung ating nakikita sa atin, mararanasan po nating lahat ang Panginoon na magbibigay sa atin ng kaligtasan. That's when you walk in holiness. Okay? Yung pagbabago na yon na makikita sa atin on the outside. So, yun po yung number 1. Yung first natin na tinalakay ay accept God's message. Then yung pangalawa po ay put it into practice. Isa buhay po natin. Sundin po natin. Yung may action po tayong gagawin. So sa verses 22 to 24, sabi, obey God's message. Don't fool yourselves by listening to it. If you hear the message, don't obey it, you are like people who stare at themselves in a mirror and forget what they look as soon as they leave. Humbly receiving the message planted in you. Meron po tayong pagpapakumbaba para matanggap natin yung message. At ito po ay kailangan tayo po ay magresponde dun sa message. Yung sinasabing doers of the word. Hindi lang po tayo yung nakikinig. So, inaffirm po to ng Panginoon nung sinabi niya sa Luke chapter 11 verses 28. Sabi niya, ang true blessing from God comes to those who hear the word of God and keep it. Okay? So, hindi lang po enough or hindi lang dapat ay makinig, marinig lang po natin ang salita ng Panginoon. Kailangan pong gawin natin. We must do it. It's imperative. It's a command. So, marami pong born again na may
hindi tamang kaisipan dahil para sa kanila, kung sila po ay nakinig ng magandang sermon or umattend sila ng Bible study, sasabihin nila na dito lalago sila. Okay? At matatanggap po nila ang blessings ng Panginoon. Pero it's not the hearing that brings blessings. Remember that. Too many Christians mark their Bibles, but their Bibles never mark them. Nakuha ba natin yon? Maraming Kristiyano, minamarkahan pa yung mga favorite verses nila. Gumagamit pa sila ng mga special na mga pen, ganyan. Pero never naman yung Bible ay nagkaroon ng marka sa kanilang buhay. If you think you are spiritual because you hear the word, niloloko po natin yung ating mga sarili. Kaya sabi ni James, don't be hearers, but be doers. Kung babalikan po natin yung time ni James, wala pa pong Bible noon. So, wala po silang mababasa. Wala silang nababasa, kundi napapakinggan lang nila from the disciples. Kaya yung ginamit ni James yung word na if you hear, if you listen, di ba? Wala dun yung read. Hindi kagaya natin ngayon na we are so blessed, hindi lang po natin naririnig. Nababasa pa natin, napapanood pa natin. May mga video pa, may mga illustration pa. And it's always available sa atin ang salita or the word of God 24/7. So we're so blessed, unlike nung mga panahon ng Panginoong Jesucristo at mga disciples. At ang sabi diyan, the word is compared daw sa isang mirror. Ano ba yan? The main purpose of owning a mirror is to be able to see yourself, to make yourself look as clean and neat as possible. Parang paggising natin sa umaga, di ba? Gagamit tayo ng salamin, titingnan natin yung ating mga sarili. Diba, kung ikaw po ay pupunta sa opisina, kailangan mong mag-ayos. Or kahit nakaayos ka na, attend ka ng meeting, or meron kang ibang pupuntang event, titingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Ayos ba yung buhok mo? Okay? Ayos na ba yung mukha mo? Kung sa babae, nakaayos na ba yung kilay, yung lipstick? Okay na ba? Paano kung ang lipstick ay lagpas-lagpas, meron dito? O kaya yung eyebrow ay hindi pantay? Yan po yung tanong, di ba? Kasi sabi diyan, as we look into the mirror of God's work, we see ourselves as we really are. So nakitang ganon, nalagpasan yung lipstick. Ay, hindi nyo aayusin, hindi nyo ireretas, aalis na kayo. Kakalimutan nyo yung nakita nyo sa salamin. Hindi. Diba? Because you're deceiving ourselves. Diba? Nakakatawa. Diba? Alam mo nang, yung necktie ko, halimbawa, attend ako ng may speaking engagement, yung necktie ko ay hindi tama, hindi nakaayos. Aayusin ko yun. Kasi nakita ko sa salamin. Okay? So, ganun din po tayo. As we read the Word of God, ito po ay para tayong nananalamin. Nakikita natin yung ating kung sino tayo. Kung ano tayo. Ano ito? Ano ito yung mga nakikita nating hindi tama? Diba? Baka may nakikita tayo dyan sa ating sarili, ang ating pride. Meron ba tayong unforgiving spirit? Meron ba tayong envy? So yan po, yan yung sinasabi nating
salamin nakikita natin through the Word of God. So we do something about it. So ang pagsunod po or obeying the Word of God is the same. Magmula pa noon hanggang ngayon, wala pong pagbabago. Ganon din po ang ating ang kasalanan. Hindi po nagbabago. Yung kasalanan noon, kasalanan pa rin ngayon. At lalo na sa mga utos ng Panginoon, hindi po nagbabago yan mula noon hanggang ngayon. Pwede nating sabihin na ang mundo po ay nagbabago. Diba? Totoo naman, di ba? Hindi na natin alam ang tama at mali. Di ba? Nung araw, hindi tamang magpa-abort or hindi tamang abortion, pero ngayon, tinatanggap na. Nung araw, hindi pwedeng magpakasal yung parehong sex. Ngayon, tinatanggap na. So, ganun po ang tao. Parang ang puso po ay matigas na over time. And parang it's become more and more acceptable. Kahit sa simbahan, may mga simbahan na tumatanggap ng kasal ng same sex sa Amerika. Hindi ko na lang po sasabihin ko anong denomination yun. Well, just because things are viewed differently, hindi natin pwedeng sabihin na nagbago na ang salita ng Panginoon. Hindi po nagbabago. Ganun pa rin po. Sundin natin ang salita ng Panginoon. To live a holy life, dapat po ay huwag natin gawin kung ano yung sinasabi, kung ano yung tama na sinasabi ng mundo. Diba? We don't call, sabi sa Isaiah 5:20, we don't call evil good and good evil. We keep ourselves on God's side of the line, obeying and practicing His Word. Okay? So, yan po, obey. So, yung una po ay kung una nating tinalakay yung accept God's message, tapos yung number 2 ay put into practice sa buhay natin. Yung number 3 ay live it continually. Ipamuhay ng tuloy-tuloy. So sa verse 25 says, but you never stop looking at the perfect law that sets you free. God will bless you in everything you do if you listen and obey and don't just hear and forget. So, focus po tayo doon yung never stop looking, or meaning continuous in it, tuloy-tuloy, never stop. It remains and abides sa instruction ng Panginoon. How? We meditate it. Pagbulay-bulayan po natin lagi. Isipin po natin lagi yung ating mga binabasa. I-memorize po natin yung ating mga binabasa, yung ating Bible. Hayaan natin na pahintulutan natin ang banal na espiritu na it takes bigyan natin ng oras na para ibigay sa atin, ipaalam sa atin, i-reveal sa atin kung ano yung gusto niyang sabihin para sa ating ugali, sa ating behavior, kung anong dapat natin ikilos, anong dapat nating aksyon gawin. So, kailangan po ay tingnan natin at itago po natin kung ano yung nabasa natin. Keep it in our hearts. Tayo po ay mananatili sa Panginoon lagi kung tayo po ay lalakad
ng pag-ibig sa Kanya, tuloy-tuloy, araw-araw, 24/7, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa ating pagbabasa, ilagay po natin sa ating mga mata, gamitin natin, ilagay natin sa ating mga tenga, araw-araw. Hayaan po natin na ang Panginoon ay mangusap sa atin. Makinig sa Kanyang mga corrections and instructions. And hayaan natin na ang salita ng Panginoon ang kumilos sa ating mga buhay, sa ating kaluluwa upang lumago tayo. Kung hindi tayo makikinig sa pag-correct sa ating ng Panginoon, hindi tayo talaga makikinig. Wala tayong maririnig. And remember, He will always be correcting us and telling us how to come higher and higher sa ating relationship sa Kanya. Okay? Your obedience to His word is an act of holiness, but only if it is motivated by love. Yan ang sabi sa 1 Corinthians 13:3. So be sure in your heart is right when you act on the word. So kailangan po ang pinagmumulan ng pagsunod natin sa Panginoon ay pag-ibig natin sa Kanya. At sa ating pangwakas, sabi, holy living during critical time. Gaya ngayon, it's critical, it's perilous, it's so dangerous time. Would be impossible if we base our life or our lives practices on traditions, mga kinaugalian, kultura, yung mga cultures, yung mga kasabihan, or self-understanding, or worldly knowledge. We must put our trust in the Word of God, of the Bible, as the only source of our righteousness and holiness. So remember, accept God's message. Tanggapin po natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Put it into practice. Isabuhay po natin. Sundin natin. Live it continually. Ipamuhay po natin ng tuloy-tuloy. Gawin po natin ng tuloy-tuloy. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, aming Diyos, nagsisisi kami sa aming pagsuway. Nagsuway kami ng iyong salita at ng iyong Espiritu. Tumitindig kami laban sa bawat nakakaakit na espiritu na gumagala sa aming buhay. Ginagapos ka namin masamang espiritu at tinatapon mula sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Ginagapos namin ang bawat diwa ng pagsisinungaling at bawat diwa ng kompromiso. Tinatalikuran ka namin ngayon at palayasin ka sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng Diyos, ipadala ninyo ang iyong salita at ang iyong katotohanan sa aming mga buhay. O banal na Espiritu, ikaw ay isang kahangahangang tagapagpayo sa amin. Bigyan mo kami ng matalinong payo sa araw na ito. Bigyan kami ng Panginoon ng lakas ng loob at katapangan upang maglakad sa pagsunod sa iyong salita. Tulungan kami na matyagang maghintay sa iyo. Gawin mong buo ang iyong salita ng pananampalataya sa aming Diyos. Bigyan mo kami ng paninindigan, nakakakitang mga mata at pusong handang sumunod sa iyo palagi. Sa pangalan ni Jesus, nagdarasal kami. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ.
Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat, and may we all have a blessed week ahead. Na tinahagan, isang lalaki na lubos ang aking panggalang. Mahirap matinuno at iniisip ang aming kinakabukasan. Gagawin ang lahat makapagtapos kami sa magandang pamatasan. Pagsusumikap niya ay di mapapantayan. Halos ginagawang umaga ang gabi para kami at matustusan. Kaya ginagawa ko ang lahat para di masayang pagpapagal ni Ama na di matutumbasan. Kaya naman kaming mga anak mo, pati si nanay, sa'yo taas kamay. Bilang responsableng haligi ng tahanan na walang makakapantay. Halos buong lakas iyong binigay. Para lamang kaming pamilya mo ay mabigyan ng magandang buhay. Tatay, Ama, Daddy, Itay, Tatang ang tawag sa inyo. Responsableng taong huwaran na pamilyado. Buong tapang kong isisigaw sa buong mundo. Maligayang araw na Ama para sa inyo. Bye po! Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. From Cainta Wesleyan Church, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay.